banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. At magandang gabi po sa lahat po ng mga kapatid na nandito ngayon sa bahay tahanan ng ating Panginoon Diyos. Ganon din po sa mga kapatid na nanonood at nagla-live stream ngayong gabing to. Welcome po ang lahat sa bahay dalanginan ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay gabi ng panalangin. At gabi po kung saan hindi lang po tayo hihingi sa ating Panginoon ng biyaya galing sa Kanya. Gabi ng panalangin na hindi lang po tayo mananalangin at aawit ng papuri sa Kanya, kundi gabi ng pasasalamat po. Pasasalamat dahil sa mga biyayang pinigalob niya sa atin at sa pagbabantay niya sa atin, sa pag-aalaga niya sa atin sa mga nakalipas na araw. At narapat lamang na siya'y pasalamatan at purihin. At uli po, welcome po. At umawit pa po tayo ng awitin bago po tayo magsimula at bago tayo manalangin. Awitin po natin ang Pass Me Not. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Let me at the throne of
seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Hallelujah. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Amen. Hallelujah. At inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, naming Ama, dakilang Diyos, aming Jehovah Jireh. Panginoon, katulad po ng aming inawit, Panginoon, huwag niyo po sana kami lagpasan ngayong gabing to, Panginoon. Sana po, Panginoon, samahan niyo po sana kami, Panginoon, sa gabi ng panalangin na ito, Panginoon. Naanyahan po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Huwag niyo po sana kaming lalagpasan, Panginoon. Mag-stay po, Panginoon, dito, Panginoon, sa loob ng kwartong to, Panginoon. Sa bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, Panginoon. Hindi po namin kaya na mawala kayo sa amin, Panginoon Diyos. Hindi po namin kaya, Panginoon, na mawala ang iyong presensya sa amin, Panginoon. Hindi namin alam kung saan kami patutungo, Panginoon, kung wala po ang iyong banal na espiritu, kung wala po ang iyong gabay sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na wag po niyo kaming iiwan, Panginoon. At yun po ang iyong pinangako sa amin, Panginoon, na hindi niyo kami iiwan. Naniniwala po kami, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Nasasamahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat lakad namin, Panginoon. Samahan niyo po sana kami, Panginoon. Panginoon Diyos, maghari po, Panginoon, ang banal na espiritu, Panginoon. Ang banal po na espiritu po niyo, Panginoon, sa loob ng kwartong to, Panginoon. Sana po, Panginoon, habang nakikinig kami ng iyong salita, habang nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Huwag niyo po sana ngayaan, Panginoon, na maagalaw po ang kaaway, Panginoon. Tapon niyo po sana sila sa labas, Panginoon. Tanging banal na presensya niyo lamang po, Panginoon, ang siyang gusto naming maramdaman, Panginoon. Turuan niyo po sana kami, Panginoon. Turuan niyo po sana kami ng inyong salita, Panginoon. Mag-reveal pa ako kayo, Panginoon, ng marami sa amin, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, ng inyong salita, ng inyong kadakilaan, ng inyong kabutihan, Panginoon, ngayong gabing to, Panginoon.
Gusto po namin makilala pa kayo ng lubusan, Panginoon, ngayong gabing to, Panginoon. Mag-reveal po sana kami, Panginoon, ng inyong kabutihan, Panginoon, ng inyong kadakilaan ngayong gabing to. Panginoon Diyos, tanggapin niyo po sana, Panginoon, ang munting papuri namin, Panginoon. Ang munting awitan, munting pagsamba namin sa inyo, Panginoon. Diyon din po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na kung ano man pong kabigatan meron ng bawat sa nararamdaman ngayong gabing to, Panginoon. Ano man po mga suliranin, problema, Panginoon, pinansyal, kasakitan, o sa pamilya, Panginoon, sa relasyon ng mag-asawa, Panginoon, ayusin niyo po sana, Panginoon Diyos. Wala po kaming ibang inaasahan kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo po ang tumulong sa bawat sa Panginoon. I-comfort niyo po sana, Panginoon, ang bawat kapatid na may problema ngayon, may suliranin, Panginoon. Pagalingin niyo po sana, Panginoon, ang bawat kapatid na merong sakit ngayong gabing to, Panginoon. Panginoon Diyos, inyo lamang po kami umasa, Panginoon. Samahan niyo po sana ang bawat sa Panginoon. Kung may mga plano po o may mga dinadalangin, Panginoon, ng bawat sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po sana kami, Panginoon. Kung kalooban niyo po, Panginoon, at kalooban niyo lamang po ang siya mangyari, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo mapapupurihan, Panginoon, sa uli, Panginoon. Panginoon Diyos, dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon, na wala ngayong gabing to, Panginoon, na nagtatrabaho, nasa bakasyon, Panginoon. Samahan niyo po sana sila, Panginoon Diyos. Ano man pong mga blessing na matatanggap namin mula sa inyo, Panginoon, pagkaloob niyo rin po sana sa mga kapatid, Panginoon namin, Panginoon, na nasa bakasyon o na nagtatrabaho, Panginoon. Patuloy niyo po sana silang gabayan at bantayan, Panginoon. Nasaan man sila naroon, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na samahan niyo po sana, Panginoon, ang kapatid namin, Panginoon, na tatayo ngayong gabing to, Panginoon. Itago niyo po sana siya sa inyong likuran, Panginoon. Tanging salita lamang po niyo, Panginoon, ang siya niyang masambit, Panginoon. Maging pagpapala po, Panginoon, ang kapatid ng iyong gagamitin sa ngayong gabing to, Panginoon. Patuloy niyo sana siyang palakasin, Panginoon. Patuloy niyo sana palakasin ang kanyang katawan, ang kanyang spiritual, Panginoon, na relasyon sa inyo, Panginoon. Panginoon Diyos, tulungan niyo po sana ang kapatid namin, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, ano man pong mga problema pinagdadaanan nila, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po sana, Panginoon, ang bawat kapatid, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoon, ang message na ibabahagi niya sa gabing to, Panginoon Diyos. Maging pagpapala po siya sa Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon Diyos, uli po, Panginoon, maraming salamat po, aming Kristo, aming Diyos. Samahan niyo po sana kami, Panginoon, yung gabing to, Panginoon. Kaya lamang po ang gusto naming makasama, Panginoon. Lahat po ng to, Panginoon Diyos, ay dinadalangin namin at sinasamo sa inyo sa nag-isa niyong pangalan, naming Ama, aming Hari, Panginoon namin lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Sorry. Pwede makinig na, sis. Pasensya nyo na po at mababaw talaga ang luha ko. At uli po, magandang gabi po sa lahat po ng kapatid. At samahan nyo po sana kami sa isang buong gabing to na pagpupuri at panalangin sa Panginoon Diyos. At pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos, tayong lahat po. At bago ko po tawagin ng ating kapatid na tatayo ngayon, si Brad Nathan, ay mawit pa po tayo ng isa pang awitin at ihanda na rin po natin ang ating puso at tenga sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Hindi po, God bless po sa ating lahat. Awitin po natin ng Change My Heart, O God.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen, hallelujah. At tinatawag ko na po ang ating kapatid, Brother Nathan. At God bless po sa ating lahat. At ihanda na po natin ang ating puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat sa ngalan ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon at muli ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na magamit niya. Marami po tayong plano. Plano po naman ni Badranjit na umuwi at magbakasyon. Ngunit ang Panginoon po ay may plano sa ating buhay. Siya ang masunod sa kung ano ang nais niya ang masunod. Hindi ang ating nais. Patawarin tayo ng Lord sa mga shortcomings natin, sa mga bagay na dapat ginagawa natin at di natin nagagawa. Dahil minsan ay masyado tayong busy at masyado tayong pinapriority natin ang mga bagay na mga basic. Ngunit ang salita ng Diyos ay ang ating priority dapat palagi. Amen, Jesus. Tuloy niyo po akong ipanalangin dahil ako po ay
Hindi po ako preacher, ako po ay musician. Ngunit ang kalooban po ang Lord ang maganap. Kapag nasain po tayo ng ating pastor or minister, ay wag po tayong tumanggi dahil hindi mo alam ang Lord pala ang nag-uutos sa'yo. Di ba? So yung boss mo pag inutusan ka sa trabaho, eh, hindi tayo tumatanggi. Binibigay natin yung best natin. Gayun din sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Lagi tayong ready. We are soldiers of God. Sa di pagpapakatagal, basahin po natin sa Revelation 22, verse 14. Sabi pong ganun. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Igalang po natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So tayo po mga Kristyano ay inutusan, no? May iniwan pong commandments ng Panginoon sa atin na dapat nating tuparin. Yun po ay ang communion na once a year natin ginagawa. After that is feet washing. And ang pangatlo po ay ang baptism of water. Okay? Sa next verse po, sa Acts 2:38. Basahin po natin. Sabi sa Acts 2, verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. No? Dito po ay inutusan tayo ni Peter na magpabaptize daw tayo. No? Repent and be baptized every one of you. Okay, manalangin tayo. Yuko nating ulo. Dear God, maraming salamat Lord sa araw na ito, Panginoon, na Lord, wala akong Lord na ibabahagi sa aking mga kapatid, kundi Lord, ang kung ano lang ang natanggap ko, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, dahil Lord, inyong nalingkod ay willing magpagamit sa iyo, Ama. At Lord, kung anong meron ako, Panginoon, ay ibabahagi ko, Panginoon. Kung anong talent meron ako, Lord, ay share ko, Panginoon. At handa po ako na sumunod sa iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang may taas sa gabing ito, sa iyong gawain ito, Panginoon. Kunin mo lahat ng papuri at ikaw ang madakila, Panginoon. Sabihin natin lahat, Amen, and thank you, Jesus. Maaari na po kayong makaupo. Hallelujah. So, nilagay po ng Lord sa puso ko na mangaral ng basic. Bumalik tayo sa basic dahil basic is our foundation. At yung mga ibang kapatiran, sobrang lalim na nila sa message. Hanggang naligaw na sila. No? Pero salamat dahil ang mensahe ay simple lang. At ito ay hindi mo ito maintindihan maliban na ipagkaloob sa iyo ng Ama. Malibang i-explain sa iyo ng Holy Ghost, sabihin niya sa iyo at tanggapin mo siya. Amen. Dahil wala tayong kakayanan na umintindi ng salita ng Diyos. Diba? Napakaraming mga matatalinong tao pero hindi sila naniniwala sa Panginoon. Amen? Napakaraming matatalinong tao, mataas ang inaral nila, pero hindi sila naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo na kailangan nilang magpabautismo. Sobrang taas ng inaral nila, hindi nila kayang tanggapin na ang Panginoon ay nabubo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Yung title ko po ngayong gabi, inagay ng Lord sa puso ko ay Repent and Be Baptized. No? Kailangan nating magsisi. Marami sa atin, no, nung bata pa ako, dahil ang pastor yung tatay nila or minister or evangelist, pinipilit sila ng parents nilang magpabaptize. At dahil sa masunuring bata sila, nagpabaptize sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit wala namang mali doon, di ba? Pero sinabi kasi dito na repent, di ba? Ibig sabihin na repent ay naunawaan mo na
yung kakulangan mo sa Panginoon. Di ba habang binabasa mo ang Bible, natututo tayo, nalalaman natin na yung mga ginagawa natin ay hindi nakakalugod sa Panginoon at labas sa Kanyang salita. Never miss going to church on Friday and for the prayer meeting. Diba? Isa po yan sa mga utos sa atin. Sabi, wag daw ipagpaliban ang pagtitipon. Lagi tayong present dapat. Dapat inuuna natin ang trabaho o ang Panginoon. Kapag pwede tayong magsimba, kaya nating dumalo ng church, ay wag natin ipagpaliban. Wag nating i-miss. Lalo na ang prayer meeting. Ito'y napakaliit na gawain, ngunit ito'y makapangyarihan. At dito tayo tinutugon ng Panginoon. At dito siya ay dinudulog natin ang ating mga panalangin sa prayer meeting. Amen. Stand at your post of duty, just as loyal as you can. Diba? Tumayo ka sa iyong posisyon, no? Kahit may blessing ka, kahit wala kang blessing, kahit masaya ka, kahit malungkot ka, tumayo ka sa iyong post of duty, kahit isa na lang. Diba? Ang ating mahal na pastor, kahit isa na lang ang tao dyan, nagpipreach pa din. Diba? Nag-aanda pa rin ng preaching. Gumagawa pa rin ng preaching. Yun ang totoong minister ng Lord. No? Kailangan nating maging available lagi sa Panginoon. Kung pipiliin tayo overtime o ang Panginoon ang piliin natin. Promotion ba o ang Panginoon ang pipiliin natin. Dahil siya ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Amen. Hallelujah. And back up your minister for the cause of Christ, and God will bless you. No? Back up natin sila. Kapag may nakita tayong minister na ginagamit ng Panginoon, no? Mahirap ang tungkulin nila, buhat-buhat nila sa kanilang balikat ang ministry, ay tulungan natin sila. Suportahan natin sila. Back up your minister. Di ba? Kailangan ready tayo. Kapag si pastor ay may nagkasakit, no? Hindi na makapag-preach, inuubo. Di ba? Ubo-ubo dito. Dapat ready tayo dahil ang Panginoon ay hindi niya hinahayaan na ang ministry ay mapahiya tayo at masira ang gawain. Gusto niya laging may sasalo, laging available, no? Lagi pong may partner yan, no? Sa Bible, lagi silang dalawa. Lagi silang may partner. Hallelujah. Kaya suportahan natin ang ating kung sino man sa inyong local church o saan mang gawain kayo, nakikinig mga kapatid, makikinig ng review or live, no? Suportahan natin ang ating mga minister. Ang mga taong ginagamit sa atin spiritually, sila ay nagpapagal, ay suportahan natin sila. I-back up natin sila ng ating mga gifts and blessings, no? Amen. If you want somebody to say something good about you, you say something good about somebody else. No? Kung gusto mong maraming magandang sabihin sa'yo, sabihin mo ng maayos, di ba? Imbis na puro negative things yung nakikita natin sa tao, di ba? Sa dami ng ginawa ng tao, 10, di ba? Isa lang yung nagawa niya ang hindi maganda. Nalimutan mo na yung 10 yung ginawa niya, di ba? Alalahanin natin ang mabuting bagay at sabihin natin, cast your bread upon the water, it will return to you. Amen. Blessed evening, saints. It's good to be in the house of the Lord, to be with the living saints of God. Yes, you heard it right. In the denomination, saints are dead and buried long time ago. But the message taught us that the saints are alive and well. Diba? Breathing and eating, talking, going to work. The message of the hour said that the saints are alive. Amen. Those people who follow and believe the Lord Jesus Christ is our Savior and Redeemer, and followers of the Word of God. We are living saints. Tayo po ay mga banal, no? Mga buhay na banal. No, yung ibang tinuturo, kailangan pa munang mamatay bago maging banal. Pero tayo ay pinabanal ng Panginoong Hesukristo. Di ba? There is no holy mountain. Walang banal na bundok. But if the Spirit of God is in the mountain, that mountain becomes holy. Because the very presence of God are dwelling on the mountain,
and present at the very moment. That is why Moses, when he sees and feel the presence of God in the form of burning bush, he removed his sandals as a sign of respect. Di ba naalala ko si Pastor Hermino, no? Di ba? Tinatanggal niya minsan yung sapatos niya, no? Pag naramdaman niya yung presensya ng Panginoon noon sa dating church. Dahil kung anong nilagay ng Lord sa puso mo ay gawin mo, di ba? Because that is holy ground and we are standing on holy ground. Kapag bumaba ang Panginoon ngayon sa gabing ito, ang lugar na ito ay nagiging banal. There is no holy man. But when the anointing of God is upon that man, sure that man is holy. Because the Spirit of God dwells in him. Hallelujah. Kapag nasa iyo ang Panginoon, ramdam yun ng mga kapatiran. Ramdam mo yun dahil nabibless ka. At hindi na ikaw yun, kundi ang ating mahal na Panginoon. Water baptism is one of the 3 physical ordinances left by our Lord Jesus Christ. Sinabi ko kanina, feet washing, communion, and water baptism. No? Water baptism, it receives you to the fellowship of the saints. Diba? You showcase to the people that you surrendered your life to our Lord and Savior Jesus Christ through baptism and accept Him as your Savior and Redeemer. And people are the witness that you are not followers, you are now followers of Christ, not followers of men. Di ba? Hindi mo kinakahiya ang Panginoon. Ina-announce mo, sinasabi mo, papabaptize ka dahil kinikilala mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon. Di ba? No, yung baptism mo sa tubig, ina-welcome ka sa gawain. Pero, yung Holy Ghost baptisms welcome you to the body of Christ. Alam natin na tayo isang katawan ni Kristo, no? Ang katawan ni Kristo ay ang nobya niya. Lahat po ng naniniwala sa Panginoon ay isang katawan lang, 'di ba? Kahit nasan ka pa ang bahagi ng daigdig, sa ibang bansa, kung ikaw ay naniniwala ng buo sa mensaheng ito, ikaw ay bahagi ng nobya ng Kristo. If you are baptized with the water, then you will receive the gift of the Holy Ghost. So, pwede mo bang makuha yung gift ng Holy Ghost? Hindi po, kailangan kang dumaan sa process. Kailangan kang mahugasan ng kanyang salita. The water of the Word. Water baptism is one of 3 physical ordinances left by the Lord. It inducts you to the fellowship of the saints, while Holy Ghost baptism inducts you to the body of Christ. Kapag nabautismo ka na ng Holy Spirit, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Water baptism must be combined with repentance. No? Kailangan po may repentance. Kapag nagbautismo ka, may kasama repentance. No, nahihiya ka sa Panginoon sa lahat ng mga kalikuan at kamalian mo. Sana hindi mo nagawa. 'Di ba? Nahihiya ka sa Panginoon. At alam mo na hindi ka karapat-dapat humarap sa Panginoon dahil sa ating karumihan. At hindi tayo masaya, 'di ba? Kaya nga nagpabautismo tayo para malinisan ang ating mga kasalanan dahil kinikilala mo na ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Diyos lang ang kayang maglinis ng ating mga kasalanan ng sanlibutan. Some of the Christians are baptized because the believer parents told them to do so or encouraged them to do it. And they done it without remorse because they don't know the real meaning of baptism. Some of them requested to be baptized again and there is nothing wrong with that. Kaya nga may mga kapatiran noon binaptize sila ng young people sila, tapos nag-backslide sila, tapos nung pagbalik nila, nag-request silang magpabaptize ulit dahil hindi nila naintindihan noon. Di ba? Or iba yung baptism nila. Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. You feel sorrow as you learn the Bible and your life is not aligned with the Bible, and you are very far from the will of God. And you ask
forgiveness, you understand that you are a sinner, and you need the help of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Kapag alam mo, naintindihan mo na ikaw ay nasa age ng accountability, nalaman mo na ikaw ay wala sa kalooban ng Panginoon at kailangan mo ng biyaya ng Panginoon, ay lumapit ka sa Kanya. No? Magpabautismo ka. Kung meron kang church, matagal ka nang nagsisimba, hindi ka pa nagpapabaptize, ay kailangan mo pong magpabaptize. No? Kausapin nyo yung pastor sa inyong local church. Kung saan man kayo, kung nanonood kayo ng live streaming, humanap kayo ng church na magbabaptize sa inyo dahil yun po ay requirement ng Diyos. Pag sinabing requirement, kailangan mo, di ba? Parang pupunta ka sa Qatar, kailangan may visa ka. No? Kailangan meron kang passport. Kailangan meron kang PIDOS. That's requirement. Same like that. Kapag ikaw ay magsasali o mabibilang sa katawan ni Kristo, ay gawin mo ang kalooban ng Panginoon kung anong nais niya, kung anong utos niya. Sa Luke 3, verse 7, Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Bring forth their fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourself, We have Abraham to our father. And I say unto you that God is able to these stones to raise up children unto Abraham. Di ba? Nung panahon nila Abraham, nagmamalaki sila dahil lolo ko si Abraham, no? Ligtas na ako, di ba? Hindi ganon. Anak ako ng pastor, 20 years na. Maliligtas ako. Hindi ganon dahil ang kaligtasan ay individual. Kailangan mong maranasan. Kailangan meron kang personal dealing sa Panginoon. Hindi pwedeng angkas-angkas ka lang ng tatay at nanay mo. Dapat ikaw mismo naranasan mo sa puso mo na may Panginoong buhay. No? Na laging nakatingin sa'yo, nagbabantay, nag-aalaga sa'yo, nagpapalakas sa'yo. Siya nagbibigay ng pangangailangan mo, ng pagkain mo, ng trabaho mo. Pag ikaw'y magkakasakit, siya'y magpapagaling sa'yo. Kung ikaw'y maaksidente, iingatan ka niya. Di ba? He is there. Kapag kailangan mo siya in times of present, kapag kailangan mo ng saklolo, andyan ang ating Panginoon. Baptism during infancy. No, sa mga denomination, baby pa lang. 1 day, 2 days, 3 days, binabautis mo na. Nilulunod yung baby. Sabi, baptizo, sa Greek, meaning baptize. Pag sabing baptize, to dip repeatedly, to immerse, to submerge, of vessel sunk, not to sprinkle water, but to submerge. Ilublob daw lahat. Okay? Hindi lang wisikan, ilublob lahat. Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized. Repentance is a must. Kaya nga, pag magpapabaptize ka, dapat, alam mo, seryoso ka. At ikaw ay nagsisisi. Di ba? Pag tao ay nagsisisi, may kita mo sa kanya, no? Umiyak siya, naihiya siya, at nagpapasalamat siya dahil natagpuan siya ng Panginoong Hesukristo. At di niya kinakahiya ang faith. Hindi niya kinakahiya ang salita ng Diyos. Then an infant cannot repent. Kaya nga mali sila, no? Yung bata, kahit 2 taon, 3 taon, 5 taon, hindi yan mag-repent dahil wala yung kasalanan, di ba? Napaka-pure ng isip nila. Wala pa sila sa age of accountability. This should be done by a person who have already reached the age of accountability. Pag sinabing age of accountability, alam niya na yung mabuti at masama. Kaya nga sa church na naalala ko noon binabaptize nila 12 years old pa taas, at least, di ba? Alam niya na yung mabuti at masama. Pero may mga tao na maaga nagmamature, no? Huwag niyo silang pigilan. Kung gusto nila magpabaptize, naintindihan nila na kailangan nilang magpabautismo, ay hayaan nyo sila. Amen? Dahil yun ay utos ng Panginoon. So, infant baptism, okay. And this requires a mature understanding of sin and the decision to turn away from sin. No?
Kapag alam niya na ang mabuti at masama, alam niya na ang salita ng Diyos, ang hindi paniniwala sa salita ng Diyos ay yun ang totoong sin, ay ready na siya for the baptism. Next slide, please. Infant baptism was introduced during the Third Carthaginian Council under Cyprian on 2053 AD. Saint Cyprian stated that God's mercy and grace should not be refused to anyone, and that all human beings are equal, whatever be their size or age. Declare it lawful to baptize children by the second or third day after the birth. Di ba napakagandang bibigyan mo ng pagkakataon na mabaptize na yung bata ng napakaaga. Napakagandang pakinggan. Pero sabi ng Panginoon, mali yan. Next slide, please. That's wrong. Di ba? Hindi yan turo ng Panginoon. Huwag kayong makinig dyan. Okay? Sa Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Diba? Kapag nagsisikat, nagpabaptize ka sa pangalan ni Yesu Kristo, ay ahalisin ang iyong mga kasalanan. At may regalo ka pa, gift of the Holy Ghost. Amen. Father, Son, and Holy Ghost are not names, but title. Jesus commanded them to do it in the name. No? Yung Father ba name? Yung Son ba name? Holy Ghost ba name? So pag nabaptize ka in the Father, in the Son, and the Holy Ghost, mali po yun. Dahil ang tamang bautismo ay in the name of the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya kailangan mo magpabaptize muli. Dahil kailangan nating magpabautismo sa pangalan. Walang ibang pangalan sukat ikaligtas sa ilalim ng langit, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts 4 verse 12. Neither is the salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Di ba? There's no other name. Hallelujah. Right? Anong pangalan yun? May makikita natin. Acts 8:14. Now when the apostle which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, whom when they were come down prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Yun pala yung pangalan. Correct way. Sa Acts 9 verse 2. He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be an Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were they baptized? And they said unto John baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So, nagpabaptize sila sa pangalan ng ating Panginoon. No need for a long orientation session. Okay? Next slide, please. Hindi yan, siseta pa. No need for a long orientation sessions, for as long as you believe that Jesus is the Son of God. Di ba yung ibang churches, kailangan mo pang basahin, may papabasa pa sa yung manual, kung ano-anong papabasa sa iyo, magpasting ka ng 10 araw, di ba? Wala na. Basta naniniwala ka sa Panginoon na siya ang ating manunubos, siya ang tagapagpatawad ng ating kasalanan, at ang kanyang dugong ay nabubo sa krus ng Kalbaryo, ay gawin mo. Acts 8:35. Then Philip opened his mouth and began the same scripture and preached unto him Jesus. As they went on their way, they came unto the certain water, and the eunuch said, See,
Here is water. What do it hinder me to be baptized? No? Nung si Philip ay kausap niya yung lalaki na yon, yung eunuch, nakakita siya ng ilog. Sabi, baptismon mo na ako dito, di ba? And Philip said, if thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered, said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Pag naniniwala ka ng buong puso mo, no? Ay, magpabautismo ka na. I believe that Jesus Christ is the Son of God. And 38, he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and eunuch, and he baptized him. Hindi ko alam kung malinis ba yung tubig doon o marumi. Malinis ba yun, Brad? Pero no, nung nagkaroon ng revelation yung eunuch, tinigil niya yung karawahe niya at dito sabi niya, bautismohan mo ako. Dahil naniniwala ako na ang Panginoon, Jesus Christ is the Son of God. Ng buong puso ko, naniniwala ako. Sa Acts 22, verse 12, Acts 22, and one Ananias, a devout man, according to the law, having a good report of all Jews which dwelt there, came unto me and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy spirit. And the same hour I looked upon him. And he said, the God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth. For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. And now why tarriest thou? Arise and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Okay? So lahat po ng disciples ni Jesus ay nabaptize. Amen? Si Saul po ay nagpabaptize din siya. Sa Acts 1 verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Baptized with the Holy Ghost, then you should be baptized with water. Amen. Sa Acts 10:47, can any man forbid water, that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Amen. Hallelujah. Do you want to partake on the tree of life? Gusto mo bang makasama ang Panginoon sa eternity? No? Gawin po natin yan. Magpabaptize tayo. We must be born again. John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, now, can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Water symbolizes the word. Ephesians 5:28. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Verse 26. Verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Amen. So yung word of God pala, yung preaching, yun na palang naghuhugas sa atin, no? Kaya pala nasasanctify yung buhay natin. Dahil nakikinig tayo ng preaching, nakikinig tayo ng patotoo ng mga kapatiran, no? Nalalaman natin na ito pala hindi kalooban ng Diyos. Ito pala ayaw pala ng Panginoon. 'Di ba? Dapat pala ganito ginagawa natin. Natututo tayo. The word is the incorruptible seed. 'Di ba? Hindi siya na bubulok. Forever ang salita ng Panginoon. 1 Peter 1:23.
being born again not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Hallelujah. 1 Thessalonians 1, verse 5, For our gospel came not unto you in the word only, but also in power, in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Hallelujah. So, may commission po tayo, inutusan tayo sa Matthew 28:19. Matthew 28, verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Hallelujah. Sa Mark 16:16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. See? Kapag nananampalataya ka sa panahon na nagpabautismo ka, ikaw ay maliligtas. Jesus being our example, Matthew 3, verse 13. Si Jesus mismo ay nagpabaptize. Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. Sabi niya, ikaw dapat magbautismo sa akin, pero ikaw nagpapabaptize sa akin. Sabi niya, and Jesus answered, said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh as to fulfill all righteousness. Diba? Kailangan niyang tuparin ang salita. Kaya tinupad niya, nagpabaptize siya. Then he suffered him at binautismohan siya. Sa John 3:23, And John also was baptized in Aenon near to Salim, because there were much water there, and they came and were baptized. Diba? So how about baptizing during infancy? Bawal nga po yun. No, hindi po tama yun. Ang correct way, Matthew 28:19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ito na. Yung revelation. Peter got the right revelation that the name of the Father, Son, and Holy Ghost is Jesus Christ. Right? So, buksan natin sa Mark 16:16. Nakita ni Peter, Simon Peter. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Diba? And I say unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Hallelujah. Revelation is different from manifestation. God manifests as Father, Son, and Holy Ghost, but reveals himself as one. Amen. Verse 1, 1 Timothy 3:16. Ito na po. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Hallelujah. So Genesis 18 verse 1. And the Lord appeared unto him in the plain of Mamre, and sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, and said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Ito po yung revelation of Godhead. John 5 verse 43. John 5 verse 43. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, he ye will receive. Matthew 18:20.
For there 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. No? Sabi ng Panginoon yan sa Matthew 18:20. No? 2 or 3 lang na nagsasalita. Nandun ang kanyang pangalan ay nandito ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat ay mahigit tayo sa 3. So narito ang ating Panginoon. Sabi ng Bible, John 14 verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. Revelation of God, John 4 verse 14 verse 8. Philip said unto Him, Lord, shew us the Father, and it suffices us. Sabi ni Philip, Lord, pakita mo sa amin ng Ama, at kontento na kami. Jesus said unto him, I have been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that had seen me had seen the Father. And how sayest thou, show us the Father? Diba? Pag nakita mo na yung Ama, diba? Nakita mo na ako, nakita mo na yung Ama. Diba? Yan po, litong-lito sila. Yung mga denomination. Kala nila 3 ang Diyos. Diba? Isa lang po ang ating Panginoong Diyos. Diba? Pero wag niyong isipin na ang Diyos ay isa lang, kagaya ng daliri ko at ng ballpen na ito. Kasi sa lahat ng gawain ngayon, sa buong mundo, nandun ang Panginoon, di ba? Pero isa lang siya. Pero nandun siya sa bawat gawain, di ba? Hindi mo siya pwedeng ikulong sa isang box ang Panginoong Diyos. Kaya niyang dumami. Di ba? Kaya niyang makipag-usap kay Brother Ranjit dun sa bahay niya sa akin, nang sabay. Ganun kadakila ang Panginoong Diyos. Di ba? Hindi mo siya kailangang unawain. Kailangan mong manampalataya, maniwala sa salita ng Diyos. John 8, verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Di ba? Sinungaling ba siya, si Jesus? Sabi nila, hindi ka pa nga 50 anyos, di ba? Thou art not yet 50 years old, and how nakita mo na sa Abraham? Paano yun? Di ba? Kasi yung Panginoon, yung Diyos, di ba? Diyos yun na nagkatawan tao. Yung katawan na yun, tao yun, pero dun sa loob na yun, ayun, yung Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Do all in the name of Jesus. Yan ang powerful name. Makapangyarihan. Di ba? Pag nabanggit nyo na yan, salita na yan, pag may problema kayo, or aksidente kayo, mag-pray kayo. Di ba? May pinapatawad nga kami nun, ni Barjo yata yun, parang hinold up yung babae. Imbis na magalit siya, sabi niya, Jesus' name. Tumakbo yung hold upper. Di ba? Hindi na nakang-hold up. Hallelujah. Dahil makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Even ang diablo ay takot na takot sa pangalan ng Panginoon at kinikilala niya ang pangalan na yan. Di ba? Kaya wag nating maliitin ang pangalan na yan. Yan ang pangalan na kayang bumuhay ng patay, kayang magpatawad ng kasalanan, kayang mangligtas. Ang pangalan na yan na ating Panginoon. Sa Colossians 3:17, and whatsoever you do in the world, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ang totoo po, no biblical accounts on baptism entitles. Wala kayong makikita sa Bible na binautismuhan sa pangalan ng Father, Son, and Holy Spirit. Laging in the name of the Lord Jesus Christ. 1 Peter 3:21. The like figure whereunto even baptism that also now save us, not
the putting away of the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Okay? Hindi tayo magpapabautismo para alisin ang ating mga kasalanan. Magpapabautismo tayo dahil the answer of a good conscience toward God. Di ba? Hindi tayo magpapabautismo dahil nagbabawas tayo ng kasalanan. Di ba? Hindi ganun po. Gusto nating makatakas sa mga kamalian natin. Hindi ganun po yun. Nagpapabautismo tayo dahil naalaman natin ng puso natin na kailangan nating sumunod sa kanyang salita at magpabautismo. Hallelujah. Water doesn't regenerates. Diba? Yung tubig, hindi ka naman talaga niyan malilinis eh, yung tubig, diba? Ang Espiritu ang naglilinis sa atin. Pero dahil sumunod ka sa utos, diba? Nagpabautismo ka, diba? Ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan dahil kumbaga, pinakita mo sa sanlibutan, pinakita mo sa mga tao, pinakita mo sa buong mundo, pinakita mo sa diablo na sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, di ba? Nagpabautismo ka. Yun. Water baptism is an outward expression of inward faith. Di ba? Kaya ka napunta sa bagay na yon dahil alam mo, may pananampalataya ka sa puso mo na kailangan mong gawin yon. Amen po ba? Amen. The Holy Ghost causes you to believe that Jesus is Lord. Amen po ba? Amen. Sa tingin nyo ba kayo lang ang sumang-ayon lang kayo? Ako, sumang-ayon lang ako dahil naririnig ko. Di ba? Ang Panginoon ang naglagay sa puso natin na sumampalataya sa Panginoon. Amen. Sa kanyang salita. Sa Mark 12:36, para wag tayo magmalaki sa Panginoon. Sa Mark 12:36, for David himself said, by the Holy Ghost, the Lord said to my Lord, sit thou on my right hand, I will make thine enemies thy footstool. Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also should walk into the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of death, we shall be also in the likeness of the resurrection. So, yung pagbabautismo pala ay sinisimbolize nun ay nilibing ka, di ba? Namatay ka na. Di ba pag namatay ka, nilibing ka, no? Pero nung bumangon ka, nag-resurrect ka. So, dying, namatay ka, binautismohan ka, nilubog ka sa tubig, at nung binangon ka, ikaw ay nagbangon, no? Iba ka na. Ibang Brother Anjit na. Ibang Brother Nathan na yung nung naiahon, di ba? New creation ka na ng Panginoon. Ang totoo, pag nilubog ka sa tubig, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad ng Panginoon. Kahit gano'n pa kabigat na kasalanan mo ay kakalimutan ng Panginoon. Pinatawad ka niya. Romans 6:6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Nagpapabautismo na ba ako or hindi? Magmadali tayo. Make haste, don't wait too long. Di ba?
Kasi ayaw ng kaaway. Ayaw niya na mapabilang ka. Ayaw niya na gumawa tayo ng mabuti. Di ba? Pipigilan niya. Kaya nga yung iba, naka-schedule magpabaptize, pinagpaliban nila 1 week, 2 weeks, hanggat di na natuloy. Desire for the baptism of the Holy Ghost. John answered, saying unto them, All I need did baptize you with water, but one mightier than I cometh, that latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and fire. No? May dalawang baptism po, ang baptism sa tubig at ang baptism ng Holy Ghost. Diba? Pag nabaptize ka sa tubig, bigyan ka ng gift of the Holy Ghost. At pag hiningi mo sa Panginoon, no? Hiningi mo na, baptize mo ko Panginoon ng yung banal na salita ng Holy Ghost. No? Hingin mo at ibibigay sa iyo ng Panginoon. No, tapos na po ako mga kapatid. Nais ko pong ibalik ang pulpito sa ating kapatid. Praise God. Amen. God bless you, Brother Nathan. At isa po, sino po ba ang pinagpala ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe? Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakayaman ng salita ng ating Panginoon Diyos at tunay na nakakapagpapala ang salita ng Diyos para sa kanyang mga anak. At sinabi po ng ating kapatid na napaka-basic nga po nung kanyang binigay na mensahe. At kung sa sobrang basic po ay hindi kayang mapaniwala ng tao, nakakalungkot po pati ang ibang mga na nasa mensahe ay sa sobrang basic ay hindi nila matanggap. Mas gusto pa nilang ng mas malalim pa o ng mas marami pa. Mga denomination ay nagkulong naman po sila sa isang box lang at ayaw nilang palawakin pa yung nalalaman nila tungkol sa Panginoon Diyos. Ay naman nakakalungkot na mas marami pa na doon sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, doon sa mga gusto palawakin pa yung nalalaman nila tungkol sa Panginoon Diyos. Ay naman nakakalungkot po natin mas marami pa na doon sa mga message sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, doon sa sobrang palawakin pa yung nalalaman nila tungkol sa Panginoon Diyos. Ay naman nakakalungkot po natin magbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang message sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Mensahe, sobrang palawakin pa yung nalalaman nila tungkol sa atin ng Panginoon ng mga yun na mabasahin. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang message sa mga nag-aaral ng salita ng mensahe, sobrang palawakin pa yung nalalaman nila tungkol sa atin ng tumaling tayo ngayon na mabasahin. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo ngayon na mas mataling. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo ngayon mas mataling. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga ibang basahin o na isang tao na tumaling tayo para mensahe, palawakin pa yung nalalaman ibigay po sa atin ng tumaling tayo sa talim-talim. Nagbabasa pa sila ng mga